Valentine's. Isa sa pinakamaksong okasyon sa Pilipinos. Paglabas mo pa lang ng bahay, may bubuhod na siyang pagsabog. Hindi mo man lang ako mabili ng bulaklak. Anong klaseng boyfriend ka? Nakalimutan ko, sorry na. Paglingon mo sa kabila, may babaeng tinutugis. Tanggapin mo sa bulaklak, please lang. Tanaw mo sa kanan, may sumuko na. Sige na nga, tayo na. Nagkalat din ang mga sugatan. Sorry, may boyfriend na ako. Di talaga ko to-type eh. Ayoko sa may putok. Mga kapatid, ako ang inyong Kuya Keb. Silipin natin ngayon ang gawaing Pinoy pagdating sa Valentine's. Simulan na natin sa mga pinakawalang kwentang regalo pag Valentine's. Gaya ng teddy bear. Sa unang tingin mo ang magandang panregalo. Cute. Teddy bear. Pero di nyo alam na budol na kayo. Akala nyo pag binigyan nyo ng malaking teddy bear yung nililigawan nyo, ihag niya yun pag tulog sa gabi, tapos kayo maiisip nyo? Mali! Nakita nyo na ba kung paano matulog yung mga babae? Yung ate ko pag matulog, sabog-sabog eh. Di uubra teddy bear dun. Yung mga unan, pag gising namin, loray-loray na eh. Ibig sabihin, pag may teddy bear pa, baka magising namin mukha ng soko yung kwarto namin. Kausap po namin ngayon ang kapatid ng suspect. Pwede mo makikwento sa amin ang nangyari kagabi? Kaya yung mga teddy bear na yan, nangungulekta lang yan ng alikabok. Kung lumaki kang may allergy gaya ko, alam mo na mitya ng hika. Dati na-wrestling ko yung teddy bear ni ate. Halos kasing laki ko lang kasi saktong-saktong pag-practice ng mga wrestling moves. Ayun, awa ng Diyos kinagabihan, sinugod ako sa ospital, hindi na ako makahinga. Tapos mangyari nun, tapo na lahat ng teddy bear sa bahay, sayang lang. Kung tsokolate na lang sana, di na pakinabangan pa, di ba? Kahit kasi pangit magbigay sa'yo ng tsokolate, walang tatanggi dyan, di ba? Pwede mo kasing kainin o i-recycle. Bigay mo sa crush mo. Iyang bulaklak, isa pang basurang regalo yan eh. Di din lahat ng babae gustong mabigyan ng bulaklak, di ba mga girlfriends? Yung iba kasing lalaki ginagamit nila na pangmarka ng teritoryo nila yung bulaklak. Parang pangbakod ng nililigawan nila. Nabigyan ko na todo ko na sa iba. Tapos yung babae, dala-dala yung bulaklak buong araw, magkukumit lang. Uwian nila, tirik na tirik yung araw. Ang bigat ng bag, tas may dala-dala pang mga libro sa folder. Pag sakay ng jeep, natutusok-tusok pa yung katabi nila. Ang laki ng bukay eh. Kaya pansin nyo pag Valentine's, ang daming bulaklak na iniwan lang sa kalye. Di ko naman sasagutin to. Ang isip kasi ng lalaki katumbas sa dami ng bulaklak yung pagmamahal niya. Pag isang pirasong roses lang binigay mo, I love you. Pero pag isang bouquet, I love you! Di nila alam para sa babae, nakaka-pressure yung bigyan ka ng malaking bulaklak. Yung tipong gusto mo na busted din yung maliligaw mo nung araw na yun. Nakatunog. Binigyan ka ng extra large na bouquet. Hindi mo na mabusted ng araw na yun ang sama ng dating sa ibang tao, di ba? Ay, kawawa naman si Julius. Binusted ni Jenny, kakabigay lang ng flowers, walang puso. Ang maganda gayahin dyan yung medyo may mga edad na. Kasi pag medyo matanda ka na, praktikalan na lang yung regalo na gusto natin. Happy Valentine's, babe. Ito binila kita ng isang sakong dinurado. Minsan naman ang Valentine's sa Pilipinas nahahaluan ng undas. Pag may nagkagusto sa'yo na swangit, ay talagang nakakapanindig balahibo, diba? Ramdam mo agad pag tinitignan ka kasi biglang kilabutan. Kulang na lang biglang lumabas si Ed Kaluwag sa classroom niyo eh. Parang masusuka. Buti sana kung yung may type sa'yo na ulats, kaya mong daanin sa mga patutsada mo na hindi mo siya gusto. Hindi kita type ang pangit mo. Kaso karamihan dyan ayaw patinag. Uy, inubo ka, kailangan ba ng tubig? Ito inom ka sa kulman ko. Tapos inuman ko rin yung same spot na inuman mo para kunwari nag-kiss na tayo. Pinakamalala dito pag natimbrehan ng mga unggoy mong kaklase na may nagkakakrasya yung bakulaw. Imbis na ipagtanggol ka laban sa kamay ng halimaw, bibitagin ka pa eh. Kunwari magyayaya kumain, tapos pagdating mo sa labas, biglang nandun na nag-aantay yung may crush sa'yo. Pero huwag kayong mag-alala, ilang beses na nangyari sa akin to, kaya eksperto na tayo dito mga kapatid. Mogi tayo eh. Pag nangyari sa'yo to, gawin mo lang tong tatlong bagay na to. Unang-una, gulantangin mo ng kadiri. Isabel, may tatanong sana ako sa'yo. Pangalawang pwede mong gawin, magkunwari kang bobo. Yung next level na bobo, yung talagang malainutil para kahit anong tanong na ibato niya sa'yo, kamangmangan lang ibabalik mo. Ano kasi? Manliligaw sana ako? Naliligaw ka? Baliktarin mo damit mo. Hindi. Pag nakahanap ka ng opening, bigla mong isuplong sa teacher nyo. Eto yung panghuling step. Ma'am, si Jose naghubo ng polo. Nung high school naman, parehong linggo ginaganap yung intrams namin saka yung Valentine's, kaya ang landian, talamak. Dami niyan mga nagbibigay ng bulaklak sa gitna ng laro. May mga nagpapa-announce ng crush nila sa PA system. Tapos yung ibang atleta gusto magpasikat sa nililigawan nila. Kung maglaro, batak na batak. Pag nakashoot, kala mo naka 10 points sabay turo sa jowa nila sa bleachers. Yung mga ganyang galawan, parehas lang din yan dun sa pagbibigay ng flowers na napag-usapan natin kanina. May psychological effect kasi yan kapag nagtapat ka sa maraming taong nakakarinig. Pandagdag pressure sa babae yan eh. Kaya kadalasan ginagawa ng mga babae, ngingiti-ngiti lang yan pero hindi magkasalita. Alam na pag ganun, busted ka na boy!
Para sa mga kabataan dito, tuturuan ko kayo ng tamang diskarte sa panliligaw. Ang panliligaw dapat tinatrato ay na parang exam. Huwag niyong tularan yung kaklase niyong matalino pero mayabang. Di pa natsatsikan yung exam, ang dami ng ebas. Pagdating ng test paper, bokya pala. Pahiya siya ngayon sa buong klase. Gayahin nyo yung kaklase nyong tatahi-tahimik lang. Di matalino pero di din bobo. Nakabase lang yung susunod niyang gagawin depende dun sa nakuha niyang score. Pag bagsakol yan, pansin mo tahimik lang yan sa gilid ng classroom. Pero pag mataas yung nakuha niyang score, kulang na lang i-announce niya hanggang sa kabilang classroom. Hulaan mo sino naka 100. Ganon din sa panliligaw mga nakababata kong kapatid. Tahimik ka lang hanggat di nalabas yung resulta. Pag sinagot ka, kwento mo yan sa buong school. Pag sa kasamaang palad na-busted ka naman. Wag mong papaalamin kahit kanino. Tigilan mo na rin kausapin yung niligawan mo. Maang-mangan ka na lang kunwari hindi ka nanligaw. No boy, Valentine's nga na, hindi ka ba sinasagot ni Jessa? Ha? Pinagsasabi mo boy, hindi ko naligawan yun. Mukha kayang bisugo yun. Uso din dito sa atin yung kantsawan. Pag may tropa kayong parehong single, unti-unti silang paglalapitin ng iba nyong kaibigan. Sisimulan nila punahin yung mga bagay na parehas dun sa dalawa. Uy, akalain mo yun pareho kayong nakared oh. Aba, sabay sila dumating oh. Magkasabay ba kayong pumunta dito? Dali, picture kayong dalawa oh. Uy, bagay! Tapos sa Valentine's, bubuyuin nila mag-date yung dalawa. Blind date ko no pero siniset up na nila. Pag naranasan mo to, condolence my friend kasi nakakauma yung mga ganyang tropa, di ba? Yung pakiramdam nila mas alam pa nila yung type mo kaysa sa sarili mo. Sa kasamaang palad, taon-taon tuwing Valentine's, madami pa din nabubudol sa ganitong galawan. Ikaw ba naman asan kayo buong taon? Sino ba namang di mapapaisip, di ba? Hala, kaming dalawa lang naiwan dito. Medyo nakakakilig din pala, no? Ako yung iniisip niya. Sino kayong pwedeng iyayin mag-Dota? Tapos pag nagkatuluyan yung dalawa, kadalasan di rin nagtatagal. Di naman kasi talaga sila bagay. Na-sales stock lang ba? Pag ganun, mababawasan pa yung tropa mo. Kasi isa dun sa mga mag-ex, di nasasama sa inyo. Di naman halatang nangyari mismo sa amin to, no? Sa araw ng mga puso, madami ding torpe na naglalakas ng loob magtapat. Parang nadadala rin sila sa paligid, kaya napupuno sila ng kapangyarihan ng pag-ibig. Magandang bagay yan kasi dami ding babaeng inaamag nakakaantay sa crush nila. At least kahit man lang sa Valentine's, kumilos yung toad nilang manliligaw. Isa ding epekto ng Valentine's ay yung mga kaklase nyong hidden gems. Napapansin bigla. Dahil nga manamis-namis yung amoy ng hangin, ang dami sa ating kahit normally wala namang interest sa pag-ibig, nadadala na rin. Kaso dahil mismong Valentine's lang sila naghahanap ng kadate, lahat halos ng tao may partner na. Except syempre sa mga kaklase nyong tatahi-tahimik lang at wala masyadong pumapansin. Para silang yung sa mga movies na mukhang puro aral lang pero pag pinatanggal mo yung salamin, biglang gumaganda. Pasok sila sa school ng single, pag uwi nila may kadate na sila. San ka pa? At total, napag-usapan na rin naman natin yung mga date-date na yan. Siyempre, madami ding nagaganap na first date sa Valentine's. Pag ikaw yung nasa first date, sobrang kakaiba sa pakiramdam. Grabe yung kombinasyon ng kilig at kaba. Parang may dumadaloy na kuryente sa katawan mo eh. Sa paningin mo, lahat ng kulay-kulay rosas. Pero sa paningin ng ibang tao, mukha kayong tanga. Halatang-halata mo sa kilos pag first date pa lang eh. Paborito namin gawin yun ng college. Tatambay lang kami sa SM food court. Tapos, tatrash talk lang namin yung mga couple na halatang-halatang nasa unang first date pa lang. Unang first date. Unang date pa lang kaya pasikat pa yung lalaki. Matik may dalang bulaklak yung babae. Tapos bit-bit din ng lalaki lahat ng gamit ng babae kasi macho siya. Kahit bright pink pa yung bag ng babae, nakasukbit yun. Tapos may mapapansin ko yung kakaiba. Kasi kahit anong mangyari, hindi sila nagtitinginan. Pag nag-uusap, lahat na tinitignan nila bukod sa kadate nila. Patigasan yan mga kapatid. Pero pag yung isa sa kanila napalingon, tipong may dumating na waiter, saka magnanakaw ng sulyap yung isa. Kaso tumingin din bigla yung isa. Magkaka-eye-to-eye tuloy sila. Ay, kilig! Abot singit! Pero syempre kung may kilig, meron ding ginig pag Valentine's. Gaya nga ng sabi sa ibang kwento natin kanina, madaming tao ang nababasted, napagtitripan, iniiwan. Minsan meron pang pinagpapalit sa mismong araw ng mga puso. Ito yung kabilang pisngi ng Feb 14 na madalas hindi natin nakikita. Ito yung pisngi ng Valentine's na ang sarap tampalin. Kala ko ba araw ng mga puso? Para akong atakin tuwing Valentine's. Taon-taon na lang umasa ko na may makipag-date sa akin pero parang nauwi sa wala. Parang nakaka-trauma na eh. Ayoko na sa Valentine's. Na-recognize ko na lang na holiday sa Pasko sa New Year. Ay kapatid, ganyan talaga ang pag-ibig. Ay kabayo! So ayun na nga no, masakit talaga. Masakit pag na-broken hearted ka sa mismong araw ng Valentine's. Pero ako na rin mismo magsasabi sa inyo na hindi to ang katapusan ng mundo mo kapatid. Ang pagiging sawi kasi, learning experience yan. Madami kang malalaman tungkol sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. Pinakauna na dyan, kung may pagkukulang sa sarili mo, isipin mo, ba't nga ba ayaw niya sa'yo? Baka naman kasi buong taon, di naman kayo nag-uusap. Tapos pagdating ng Valentine's, bigla mo siyang ginulantang na mahal mo siya. Galawang stalker yan, kaya huwag ka na magtaka.
O baka naman kabaliktaran yung nangyari. Buong taon mo siya ina-Alaska tas pagdating ng Feb 14, bigla kang aariba na mahal mo pala siya. Pag ganun, wag ka nang magulat na instead na halik hambalos ang aabutin mo sa kanya. Ano ka, kinder, nang-aasar para mapansin? Pangalawang marirealize mo yung mga pagkukulang ng mga niyaya mo makipag-date sa Valentine's. Unti-unting mawawala yung imahe na nai-imagine mo sa kanila. Saka mo marirealize na hindi naman pala sila special. Gwapong-gwapo sa mga sarili, pang barangay level lang naman mga itsura. Mas madami pang poging kargador dyan sa talipapa At least yung mga yung tawag sa'yo ganda. Nakaka-bad trip lang kasi kahit ma-realize mo na nabulagan ka lang. At the end of the day, na-reject ka pa din Natapakan yung pagkatao mo. Masakit yan, syempre. Isa yan sa mga pinakamasakit na bagay na mararanasan ng isang tao. Pero pagtapos ng ilang linggo, sabihin ko sa'yo unti-unti na ding babalik yung ngiti mo. May isip mo kasi, madami pa namang bagay na pwede mong ikasaya. Kagaya na lang nung pamilot mga kaibigan mo. Baka makadiscover ka ng bagong libangan. O malay mo may iba pala talagang tawag sa iyo ang buhay. Ito ang ultimate lesson ng Valentine's mga kapatid. Ang realization na walang ibang kukumpleto sa iyo kundi ang sarili mo. Masaya ang buhay, may jowa man o wala. Enjoy mo na lang nasang party ka man ng buhay ngayon. Kung may kadate ka ngayong Valentine's, happy kami para sa'yo. Kung mag-isa ka naman, walang problema. Ang dami mong pwedeng gawin na hindi magagawa ng may kadate. Kaya lubos-lubusin mo na, di ba? Gawin mo na lahat. Basta huwag kang tatalon sa bangin, At yan lang naman ang masasabi ko tungkol sa Valentine's mga kapatid. Kung natripan nyo tong video na to, tsak magugustuhan nyo rin tong next video natin kaya click nyo na Shoutout din pala sa mga kapatid natin na nag-comment, like, and subscribe nung last video. Kung kayo hindi pa naka-like and subscribe, gawin nyo na ngayon at kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye-bye!